Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa Diyos? May isang religious group na nagsasabing dapat daw ay ibenta ng isang tunay na Kristiyano ang lahat ng kanyang ari-arian, umalis sa kanyang trabaho at iwan ang kanyang pamilya upang mamuhay kasama ng grupong ito. Bakit? Dahil pinangahawakan nila ang mga sinabi ng ating Panginoong Hesus na, "Humayo ka, ipagbili mo ang anumang meron ka, at ibigay sa mga mahihirap, at magkakamit ka ng kayamanan sa langit. At halika, pasanin mo ang krus, at sumunod ka sa akin." Ang sino mang hindi kayang iwan ng lahat ng meron siya, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Totoo naman na sinabi ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga ito, dahil talaga namang kamumuhian tayo ng mundo, maging ng pamilya natin mismo, at darating talaga tayo sa punto na mawawala sa atin ang lahat ng meron tayo kapag hindi natin tinanggap ang 666. Ngunit hanggat wala pa po tayo sa puntong iyon, ay dapat pa rin po tayo magtrabaho para kumita ng pera, dahil meron po tayong obligasyon sa ating pamilya. At paano din tayo makakatulong sa ating kapwa kung tayo mismo ay walang-wala? Kaya nga po nag-iwan ng mga talento ang Panginoon sa kanyang alipin, dahil dapat nating itong gamitin at palaguin hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, binigyan po tayo ng resources ng Diyos, gaya ng pera, oras at skills para makapag-win tayo ng souls at maging mga aliping may silbi. Kaya mag-ingat po kayo sa pakikinig sa kung kani-kaninong grupo, dahil baka kayo ay maengganyo na sumali sa kanilang kulto. Ang grupong tinutukoy ko ay ang A Voice in the Desert, o isang tinig sa disyerto, na itinatag ni Dave Mackay noong 1981 sa Australia. Noon ay muntik na po akong sumali sa grupong ito, dahil sa unang tingin ay tila ba maganda naman ang kanilang layunin. Ngunit napaisip ako, kung talagang iniwan na ng mga taong ito ang kanilang mga trabaho at mga material na pag-aari, bakit nakakagawa pa rin sila ng mga video at naipopost pa ito sa internet? At kung talagang handa silang iwan di umano ang lahat sa mundong ito at nag-iingat sila sa 666, bakit pabor sila sa nangyayaring worldwide na pagpapaturok? Kaya doon ako nagkaroon ng gut feeling na may mali sa grupong ito. At thanks God, dahil inilayo niya ako mula sa kapahamakan. Sa aking pagsasaliksik ay napag-alaman ko na ang grupong ito ay kilala noon sa tawag na Jesus Christians. Ngunit dahil sa dami ng kanilang mga kontrobersya, gaya ng pag-uudyok sa kanilang mga membro na i-donate ang kanilang mga kidney at sa panglalatigong ginagawa nila sa kanilang mga membro, ay pinalitan nila ang kanilang pangalan sa End Time Survivors o A Voice in the Desert. At para ma-confirm ko ang impormasyon na ito, ay chinik ko ang website ng Jesus Christians. At doon ay nakita ko mismo na pinopromote nila ang videos ng A Voice in the Desert. Kaya walang duda, nakabilang nga sila sa iisang grupo. Napag-alaman ko din na napakarami na palang dating miyembro ang nag-expose sa kanila at nag-share ng kanilang experiences kung paano sinira ng grupong ito ang kanilang mga buhay. Kaya mag-iingat po kayo sa grupong ito, dahil mula sa Australia ay nandito na rin po sila sa Pilipinas, at para makapanghikayat ng mga bagong miyembro ay namimigay po sila ng comics sa mga lansangan ng Metro Manila. At sa comics na ito ay kitang-kita na ang tingin nila sa anti-vaxxers at mga flat earthers ay mga conspiracy theories lamang. Kaya mas lalo akong nakumbinsi na huwag sumali sa kanila. Anyway, going back to their main doctrine, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus na, "Humayo ka, ipagbili mo ang anumang meron ka, at ibigay sa mga mahihirap." Sinabi niya po ito sa isang mayamang tao na sumusunod nga sa mga utos ng Diyos mula pagkabata, ngunit wala namang pag-ibig sa kanyang kapwa. Dahil imbis na i-share niya ang kanyang mga blessing, ay mas lalo lamang siyang naging maramot. At sa dami ng kanyang kayamanan, ay dito na lamang siya nagtiwala, imbis na sa Diyos. Alam kasi ng Panginoon ang ating puso, kaya hindi natin siya maluloko. Dahil kung nasaan ang ating kayamanan, ay nandun din ang ating puso. Isipin mo na lang, kung totoo ang tinuturo ng A Voice in the Desert, na kailangan nating ibenta ang lahat ng ating mga ari-arian
at ipamahagi sa mga mahihirap upang makapasok tayo sa langit, paano naman yung mga taong walang sariling bahay, lupa, o sasakyan na may ibebenta? At kung lahat tayo ay dapat umalis sa ating mga trabaho, di lahat tayo ay mamamatay sa gutom dahil wala na sa ating magtatanim ng palay at gulay at mag-aalaga ng hayop at wala na rin magdi-deliver ng mga ito sa ating mga palengke. At kung lahat tayo ay dapat iwan ng ating pamilya, di wala nang magpapalaki, susuporta at gagabay sa ating mga anak at eventually ay masisira ang kanilang mga buhay. Tandaan, ang sino mang hindi naglalaan para sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga miyembro ng kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masahol pa kaysa sa taong hindi nananampalataya. Nakikita niyo na ba kung gaano kadelikado ang grupong ito? Dahil sa kanilang mga paniniwala o ginagawa ay nagiging masama tuloy ang imahe ng Kristiyano sa mga tao. Kaya imbis na makaikaya tayo, ay lalo tuloy silang lumalayo. Anyway, mayroon ding ilang grupo na naghihikayat din sa mga Kristiyano na ipagbili ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Pero this time, ang pera ay gagamitin upang ipambili ng mga armas. Dahil ang grupong ito ay nag-uudyok na mamuhay tayo sa mga kabundukan bilang mga rebelde laban sa gobyerno. Mga kapatid, kailanman ay hindi po itinuro ng ating Panginoong Hesus na gumamit tayo ng dahas laban sa ating mga kaaway. In fact, noong siya mismo ay hinuli sa hardin ng Getsemani, ay sumama siya ng mapayapa sa mga sundalo at pinigilan pa ang kanyang mga alagad na lumaban. Kung tutuusin, ay kayang-kaya niya magpatawag ng 12 legions of angels para lumaban para sa kanya. Ngunit hindi niya ito ginawa dahil siya ay mapagpakumbaba at sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama hanggang sa kamatayan. At hindi ba't ang inutos niya sa atin ay mahalin natin ang ating mga kaaway? Hindi ba't kung may sasampal sa'yo sa kaliwang pisngi ay dapat ibigay mo rin ang kabila mong pisngi? So, kung dumating man ng time na ang lahat ng mga walang tatak ng halimaw o 666 ay ipapahuli o ipapapatay, ay hindi pa rin tayo dapat manlaban dahil Diyos po ang gaganti para sa atin. Kapag dumating na ang time na yun, ay doon na talaga magkakaalaman kung sino-sino ang mga nakahandang iwan ng lahat ng meron sila para sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa time na yun, kapag wala kang 666 o tatak ng halimaw, ay hindi mo na mababayaran ang iyong buwan ng renta at bills. At kung may sarili ka namang bahay at lupa, ay hindi mo na rin mababayaran ang iyong taunang amilyar. At alam naman natin na kapag hindi ka na nakakabayad ng amilyar, ay kukumpis kayo ng gobyerno ang bahay at lupa mo. At kung mangyari man ang tinatawag na Great Reset, lahat talaga tayo ay mawawala ng karapatang magkaroon ng private property. At bibigyan na lamang tayo ng gobyerno ng universal basic income buwan-buwan, gaya ng mga bansang komunista. Ika nga nila, you'll own nothing and be happy. Dahil ganyan ang gustong mangyari ng Illuminati. Kaya tunay ngang ang sino mang hindi kayang iwan ng lahat ng meron siya, ay hindi maaaring maging alagad ng Panginoon. Dahil darating talaga tayo sa punto na kakailanganan nating isuko ang lahat ng bagay sa mundong ito, maging ang ating buhay, upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang sino mang magliligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay para sa Panginoong Hesus ay makakasumpong nito. Kaya imbis na sumali kayo sa kung ano-anong grupo, ay palakasin nyo na lamang ang inyong pananampalataya sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Nang sa gayon, ay magkaroon kayo ng kalakasang espiritual upang makayanan ang mga parating na kapighatian. Dahil ang magtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. At sa pagdating ng wakas, lahat ng ating mga sakripisyo ay hindi masasayang. Maraming salamat sa panonood at God bless you.